kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Magandang morning mga kadobol. Kayo nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Gising-gising na, 2 araw na lang. Di nga nakakatulog ang mga kandidato. Kuya Alam ko, Ruel. di ka nakaligo eh. 2 araw na lang. Pinakahihintay nila. At pag-upo raw, yun nga, siya sabi ng Pag Comelec. nanalo, upo na. Upo na. Oo. Oh, pag-usapan nga natin, latest yun eh. Yung sinabi ng pag-upo, paproklama. Oh, upo ka na kagad. Oo. Oh. Diretso na agad sa ano. Sa, barangay hall. oh, alis na kayo dyan, tano na kayo. Ay, nako, yung ganyan, nako, sino kaya ang sasakit ng ulo at luluha, uwing luhaan, Kuya Ruel. Pero, Pero, naman talaga. pag ganyan, Hindi lagi panalo. baka kailangan na nila umaga pa lang, bumili na ng Tiger Bomb. Tiger Bomb. Para hindi sumakit ang ulo. Yeah. Oo, para pag nahilo dahil sa talo. Dapat i-ready nyo na yan, yung Tiger Bomb. May plaster din po sila at ointment. Lahat ng mga tumatakbong kandidato, 1.4 million sa buong Pilipinas. Nako, si Kap ba nagparamdam na nagbigay ba yung ayuda? Nako, bawal na bawal ho yan. At saka, Pero may chismis. ano? Ewan ko. Sabi mo may chismis. Kuya Roy, sabi mo nga, ano ba yung chismis, Kuya Roy? Chismis eh. Pag chismis, pwedeng tama, pwedeng hindi. Ah, Pwedeng totoo, okay. pwedeng hindi totoo. Aha, Diba? Ano ba ang chismis, Kuya Roy? Sabi, ako na nga. Sabi, sa Maynila, nagbigay doon 10K sa chairman. Dami tumatakbo. ikaw pa Kahit lang nakalaban, meron 10K. Kahit nakalaban o kakampi, 10K. Basta lahat ng tumatakbong chairman, 10K. O sa kagawad, 2K. Ilan ba? Oo. Ilan yun? 800 plus ng barangay sa Manila. 896, oo. So pagka... Pag kinuwento mo yan, Kuya Ruel, magaling ka sa kwentahan. Hindi, siyempre, kailangan mong bigyan mo ko ng ng data. Sa isang barangay, ilan man tumatakbo. Estimate na natin mga kasama na yung kagawad. Average. Mga 30 o 40, gano'n. So pagka 10,000, mga 100 million yun. Ha? Ganun ba? Oo. Ang daming pera ni Yorme. Anong nagbigay Ay, Ganun nako. Barya lang yung barya. Barya lang ba yan? Kaya mga kaibigan, may tanong din kami sa inyo. Sino sa tingin nyo ang katangian o pipiliin yung iboboto ngayong barangay at SK election? Ibigay nyo lang sa amin ang inyong opinion at reaksyon. Komento dahil mananalo kayo ng GCash o load dito sa aming programa. At ang poll question nito ay atid sa inyo ng... Boto Tires! Yung boto Yan. tires. Baka kala nila mamimigay tayo ng Boto. gulong, Baka money mo. Baka disqualify tayo. Boto tires, yan. Gulong ng pangmalakasan. At meron din silang pang gulong, bukod sa pang-truck, gulong para sa... Mga kotse. sasakyan, oo. Yan. Yan ang winda. Kasi ang ano nila, to pursue tire excellence. German Yan, technology oo. po yan. Okay, magkomento. 10:02 na ho sa mga... Naku, haba pala ng bakasyon, Kuya Ruel, no? Mhm. Pero hindi declare ni PBBM ang October 31 may pasok sa Maynila half lang. At saka, Half pagka special holiday yun di ba? So, no work, no pay, nabasa ko.
Ang alin? Hindi, yung October 30, dineclare na special holiday may kasi pag- nga special barangay. no, Pero yung October 31 may pasok. No nga eh. Oo, at sa pinaglabas niyang executive order, sa eskwelahan, synchronize lang daw. Tapos kung ano raw, pwedeng work from home sa mga government employees. Pero may pasok pa rin. May pasok ko. Pagdating ng November 3, ayun, may regular na pasok na yun. Diba? Pero parang tuba is parang regular may pasok din eh. Sa tingin ko, yung All Souls Day yun eh. Di ba? Parang dineclare na yatang holiday ko yung Royal. 1 and 2 yun. No? Pero itong Lunes, dahil election, lahat kayo dapat bumoto. Yan, sa barangay election. Ako, 2 tulog na Kung lang. magkamali yan, makaboto tayo sa bilis. Oy, Aling Beka, nakakatulog pa ba kayo? Lahat ng mga kandidato, ang kaibigan natin mga tumatakbo dyan sa Maynila, talagang pag ganitong araw, Kuya Ruben, hindi ka talaga makakatulog, no? Oo. Kaya, biro mo, 2 araw na nihintay mo, pwedeng manalo ka o matalo. Di ba? Dapat chill lang. Kasi Yan. mamaya Oh. sa sobrang excitement mo, baka matigok. Di ba? Kasi may mga nakaka-stress eh. Hindi, totoo yan. Di ba? Marami tayong mga Oo, kakayalang na stress ngayong panahon. Sabi nila, sana matapos na to. Bukod sa stress, bus na pondo ko. Kabibigay na ka. Doon pala sa pondo pala na stress eh. Hindi, dahil sa gagastos na rin siya rito. Pero sabi ng Comerca, 5 piso o 3 piso ang bawat botante. Pero siyempre, nasusunod ba yan? Di ba? Siguradong hindi naman, no? Sa ngayon, kung titingnan. Ang halalan po ngayon, talagang mas marami raw kumpara sa mga nakarang eleksyon. Mas maraming lumahok. Ibig sabihin ko yung Ruel, mas maraming walang trabaho. Oo nga eh. Kasi, Dahil mga yun na lang gagawing trabaho. Dahil, di ba karamihan ko titignan mo, mga barangay na official, tumatabo, wala namang trabaho no? No, ginawang hanap buhay, yung pagsiservisyo. Sabi nga, pwede rin naman yun, okay naman yun, di ba? Sabi, dating lulong, ngayon tumutulong. Ganun ba? Dating patuwad-tuwad lang, nagtutuwad. Ngayon, tumatakbong kagawad. Kagawad. Ganun ba? Ano ba? Dating may bisyo. Oo. Gusto ngayon magservisyo. Galing ah. Mga kandidato kayo, karamihan talaga, di ba? Maliban na lang yung ilan tayong mga kaibigan, kunyari, Kuya Ruben, may negosyo. Ayun. Tumatakbo hindi dahil para kumita, kundi may pinagkukunan o kaya may trabaho, di ba? Pero karamihan, di ba? pero karamihan walang trabaho no? Na tas tumatakbo. Kasi alam nila may pera sa barangay. Kaya nga, bakit pagka pumapasok ka papasok ang employee sa may mga requirements, college grad. Dito wala. Wala, maski na, basta pwede ka tumakbo. Ano ba ang requirements ng pagtakbo ng mga barangay official? Simple lang Filipino citizen ba? O maski na Chinese, mas foreigner? Ayun nga yung disqualified na dyan sa Quezon City, Kuya Roy, dahil siya talaga raw Chinese. Dahil hindi nga raw tumatakbo, hindi nga raw marunong magsalita ng Tagalog man lang. Ang hirap yata. Di ba? Paano may disqualified na paano mo explain sa may mga nagkaroon ng arguments, di ba? Tama. Nagkaroon ng problema sa barangay mo. Paano pag hindi ka marunong magtagalog? Kaya nga Di ba? Tapos siyempre, pagka hindi ka Filipino citizen, alam mo ba yung batas, di ba? Tama. Sabi, ano ba para maging qualified ka bilang punong barangay o sangguniang kagawad? Simple lang siya sabi mo, Kuya Rued, dapat citizen of the Philippines o registered voter sa barangay. Kaya nga, kung tatakbo tapos hindi pala registrado pa. Di ba? Pero meron daw ganun, ha? Tapos yung pala, mga 1 week ka pa lang o 2 weeks ka pa lang nanirahan doon. May period yun na dapat 6 months sa isang barangay community. Ang gagawin resident pala, ka ng barangay. iba, doon lang muna ako, pwede ako doon titira. Meron. Marami may ganun? Oo. Ganun. Tapos meron pa, kailangan, simple lang. Able to read and write. Siguro naman. Pero meron daw na hindi able to read and write. Yun nga eh. At least, 18 years of age during the election day. Ang qualification ng isang tumatakbo. Simple lang, ha? Mas matindi pa yung qualification pagka nag-apply ka sa trabaho, di ba? Oo. Di ba yung isang wag na natin banggitin, no, na isang kumpanya sabi, it must be college graduate daw. Ang kinukuha lang
helper lang ha. Scoop college graduate ba? na. Higpit O, naman kailangan, with beauty raw. Distinct personality. Di ba mas matindi pa yung qualification ng pag nag-a-apply ka kaysa sa tumatakbong kandidato. Di ba nakakagulat naman. Eto, kahit nga tumakbong presidente, kailangan ano lang, able to read and write lang. Tsaka Filipino citizen, hindi naturalized ha. Ni mamay, bigla kang biglain eh. Talaga ba? Opo. O sige, kantay mo yung national anthem. Ayun. Patay. Hindi mo. Basic na basic yun. Oo, no? basic na basic yun, di ba? Nako. Mamaya pag-usapan nga natin dahil talagang mainit ngayon. 2 taon lang sila maglilingkod hanggang pagdating ng December 2025 ay may election uli dahil nga extended na ang mga ano ngayon. Ang lumalabas pa lang ay holdover capacity lang itong mga kagawad na nandito na present ngayon. Holdover capacity lang sila. Dahil tapos ang termino na nung January 1 pa, 2022. Ayon yan sa COMELEC. Okay, Kuya Ray, basahin na natin ang mga piling-piling baliton nitong nagdaang linggo lamang. Maaari ng araw maupo agad pagkaproklama ang mga mananalo sa barangay at SK election. Ito ang nilinaw ni COMELEC kasunod ng kalituhan sa maraming kandidato at incumbent barangay official. Base sa RA 11462, ang mga sitting o incumbent barangay official ay nagtapos na ang termino noong pang December 31, 2022. Ayon kay sa COMELEC Law Department Director Maria Norina Tangaro Kasingal, sumulat na sila kay DLG's Undersecretary Juan Victor Llamas na may petsang October 25 at nilinaw nilang issue ukol dito dahil kung pagbabasehan ang desisyon ng Supreme Court na nagdedeklaras na unconstitutional ang RA 11935 nang i-repeal nila ang RA 11462 ng postponement ng barangay at SK election mula noong December 5, 2022 hanggang October 30, 2023. Ayon sa sulat ni Kasingal na at present, sabi niya, the sitting and incumbent barangay and SK official continue to hold office under a holdover capacity. The winning candidate and the winning candidates or newly elected official may immediately and effectively assume office. Kaya pala nagmamadali na sila. Pagka ang panalo, puna agad. Tanggal ka. Balitang barangay election pa rin. 3 araw na lamang bago ang eleksyon. May 256 barangay at sangguniang kabataang candidates ang naharap sa diskwalifikasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, re-resolbahin nila ang lahat ng petisyon bago pa man ang nakatakdang halalan sa Oktubre at 30. Samantalang may 1,500 pa ang inireklamo ng vote buying at premature campaigning at pinagpapaliwanag ng komisyon kung bakit hindi sila dapat makasuhan ng disqualification. Merong din sa Quezon City, disqualified SK pa lang. Dinisqualified na kasi dahil nag-treat siya ng mga kabataan sa isang resort. Premature campaigning na dahil September pa lang. Parang binlowout niya. Ganun ba yun? Tapos meron naman sa Quezon City na huli. Nakita mo ba, naalala mo yung hindi kumakain ng sardinas, napakain niya yung isang pamilya eh. Ganun? Kasi yung sa ilalim may 1,000. Hindi sa sardinas, sa 1,000 yun. Pero may sardinas na pinamigay ha. Okay. Dun sa nabotas yun na disqualify ng COMELEC. Okay, samantala, old number coding scheme magpapatuloy ayon sa MMDA. Inihayag ni MMDA Chair Attorney Don Artes na mananatiling ang kasalukuyang Unified Vehicle Volume Reduction Program o Number Coding Scheme na pinatutupad mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi malibang kung holiday. Sinabi pa ni Artes na napagkasunduan ng ito ng Metro Manila Council na binubuo ng 17 mayor sa Metro Manila habang nakabitin pa ang bagong number coding scheme na iimplementa sa 5 circumferential roads. Ito yung bago mga kaibigan, gaya sa ito yung bagong coding scheme na hindi pa naman tuloy i-implementa raw, pero ito yung mga lugar na 5 circumferential roads gaya sa Recto Avenue, Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia Avenue,
At yung 10 radial roads, Ross Boulevard, Top Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, at sa radial road mula sa Anda Circle hanggang Samson Road. Ipatutupad pa rin ito sa Alabang, sa Pote Road, sa Muntinlupa, Las Piñas, Samson Road, sa A. Mabini Street, sa Caloocan, Marcos Highway, at sa MacArthur Highway. Bagong ano yan ha, Kuya Ruel, yung may bagong sila papatupad na number code scheme doon sa mga nabanggit na lugar. Magandang umaga daw, sabi ni Sorilam Angus. Kay Jason Ambulancia. Good morning kay Jesus Fernandez. Mamaya, basahin natin ang kaninyong mga komento. Pangulong BBM pinaghahanda ang AFP sa pagdepensa sa archipelago mula sa posibleng banta. Inihayag ito ng Pangulo sa harap ng bagong promoted general at flag officers sa Malacanang kahapon. Anya, ito ang duty ng AFP na dapat maging matatag na depensahan ang bansa sa mga emerging threats. Sa ngayon, ang huling insidente ng pagbangga ng barko ng China sa vessel ng Pilipinas na nagdadala ng resupply sa Ayungin Shoal na sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantalang work from home arrangement sa government employees at synchronized naman sa mga public schools sa Oktubre 31. Ready ba tayo? Parang pinaghahanda ang AAP medyo something wrong Hindi, dapat siyempre we have to protect our di ba? Handa ka ba, Kuya Ruel? Oo, handa ako. Handa ka Oo. Okay, samantala, si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, napakaganda pa naman itong Undersecretary, pinasisibak sa serbisyo ng Ombudsman, kaugnay sa supply deal sa sibuyas sa Kadiwa Store. Iniutos ng Ombudsman ang pagsibak ni Evangelista matapos mapatunayang guilty sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Nauna nang pinatawan ng 6-month preventive suspension without pay ang opisyal dahil sa pagmanipula umano sa presyo ng sibuyas at questionableng pagbili ng sibuyas sa FTI mula sa Bonena Multipurpose Cooperative. Giniit naman ni Evangelista, hindi na siya corrupt na opisyal ng bansa. Babae ito Kuya Ruben, na opisyal. No? Dating Health Secretary at ngayong Iloilo Rep Representative Janet Garin, kinaustuhan na sa Sandigan Bayang kaugnay sa maanumalyang pagbili ng 3.5 bilyong halaga ng Denvaxia vaccine noong 2015. Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na sinampahan nila ang kaso laban kay Rep Garin at apat na opisyal ng DOH na sina dating Health Undersecretary Gerardo Bayugo, former Department of Health Officer in Charge Director Maria Joyce Dokusin, former Health Undersecretary Kenneth Hartigan Go at former Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Ayon naman kay Rep Garin, ito na rin umano ang kanyang pagkakataon upang tapusin na isyong tungkol sa Denvaxia at ang kontrobersyal na bumabalot dito sa pagkasawi ng 100 o 100 bata dahil sa anti-dengue vaccine program. Oo, naalala mo ba yan, Kuya Ruel, no? Yung vaccine, galing pa ng France yan, At lungkot, may namatay na mga bata. Pero sabi, effective naman daw. Ito nga, makakasuhan. May kilala ka ba rito, Kuya Ruel? Makakasuhan. Meron ba? Samantalang nanawagan si Cedor Villar, ito nakakaalam, sa pamahalaan at sa mga kinaukulan na bigyan ng sapat na atensyon at agar aksyon ang mga napapaulat na kaso ng suicide sa mga estudyante o mga kabataan. Ginawa ni Senador Villar ang panawagan kasunod ng sinasabing suicide case ng isang grade 7 student sa Rizal Technological University. Pinunto ng senador ang datos na mula sa Department of Education na noong school year 2021 to 2022, panahon ng pandemic to, ay umabot sa 404 na estudyante ang nagpakamatay habang 2,147 na mag-aaral ang nagtangkang kitlin ang sariling buhay. Kaugnay nito, iginiit ni Senador Villar ang pag-aproba sa kanyang Senate Bill number 1669 o ng Act to Provide Early Youth Suicide
intervention and prevention expansion upang bumalangkas ng suicide intervention sa pamamagitan ng life planning education sa mga kabataang Pinoy. Layunin ng naturang panukala na magsagawa ng nararapat na training at awareness sa loob mismo ng mga paaralan. Iginiit ng mambabatas na kailangang matutukan ng kalagayan ng mental health ng kabataan sa pamamagitan ng counseling at mental health improvement session upang agad na maiwasan o umabot sa pagpapatiwakal ng mga kabataan. Very alarming yan. Bilang 404. Oo. Eh, yung latest nga, di ba, meron dyan sa may area ng Sampaloc mula Kaya sa nga. building. Nakakalungkot yung ganito. Nakaka-depress, no? Pag-usapan natin mamaya. Okay. Gobyerno isusulong ang health and wellness hub sa buong mundo. Nais ng Department of Tourism o DOT na iposisyon ang Pilipinas bilang health and wellness hub sa buong mundo. Umiikot ang kanilang mga kinatawan sa iba't ibang bansa para sa nasabing roadshow. Ayon kay DOT Medical Health and Wellness Tourism Director Paulo Benito Tugbang, hangad ng mga delegado ng roadshow na ipakilala ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng aesthetic at medical cosmetic procedures. Tatalunin natin yung mga sa Thailand, di ba? Doon magagaling mga prosthetics doon, tsaka mga aesthetics, di ba? Hindi naman, yung lalaki naging babae. Oo. Di ba? Galing talaga. Galing talaga. Hindi mo nga ma-distinguish kung lalaki ba talaga yan. Oo. O babae, di ba? Sa napakagandang kutis nila. Eh, ngayon, yun ang sinusulong ngayon ng... meron, di ba? Magagaling tayo magagaling dyan, ba? oo. Yung pango ba na papatangos sa'yo? Oo, may nagtanong nga sa akin sa sabi. sobrang galing ng aesthetic. Okay, Sabi, Roel. ito magaling tong aesthetic doctor, aesthetic doctor to, magaling. Sabi, Oo. Sabi ko, bakit? Napapaganda niya talaga, maski na napapaganda. Merong isa talaga lumapit. Ako, kaya mong pagandahin? Sabi. Sabi na, tinignan ng aesthetic. Sandali, aesthetic doctor ako, hindi ako magician. Samantalang Cybercrime Prevention Month ngayon, ngayong buwan na to ng October. Kasabay nito, nakakalungkot, sinibak bilang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group si Captain Michelle Sabino dahil sa kontrobersyal na live vlogging ng vlogger at influencer na si Rendon Labador. Kilala mo ba to? Anak to ng isang general dati. Sa isang raid na sinagawa laban sa online lending firm sa Makati kamakailan, ayon kay ACG Director Brigade General Sidney Hernia, sinailalim na lamang sa administrative board si Captain Sabino sa Kamkrame habang naghahanap pa ng kapalit ang ACG. Pinaimbestigahan ni PNP Chief Benjamin Acorda ang sinagawang raid ng ACG na kung saan live na napanood sa social media ang raid habang nakompromiso ang identidad ng mga dinakip na empleyado. Kasi live yun. So, makikita. The remain pa naman. Nakikita yung mukha. Di ba, meron tayong pinatutupad na Diba? it should be Until innocent until proven guilty. guilty. Parang doon kasi mahagip ka, dahil suspect ka, ano ka na? Public ano na yun? Public humiliation na rin yun Kaya 'di ba, may tiyatakpan, 'di ba? Kailangan kasi nga meron tayong batas tungkol diyan kaya bawal na yung paghilera ng mga suspect. Unless kung i-blurred mo nga yung Yung mga mukha. mga mukha. Kasi nakakaya naman hindi may mga paano kung kung hindi pala totoo, inosente pala. ang hirap ng dadami sa suspendan, Oo. 'di ba? Nasira mo na yung reputasyon ng tao. Kaya nga Ewan ko, ni-live niya pero in a way naman, pero dapat walang tinatago rito pag nakitang live, 'di ba? May aragduhan ba? Ganun, 'di ba? pero nasa kasama ka ba sa Kasama siya, inimbitahan siya ni Captain Michelle Sabino, may coordination para raw mas malawak pa yung raw nila, yung makarating yung impormasyon sa mas maraming tao. Kasi nga sikat nga tong si Rendon. Ito yung 100 pesos na rice motivation na rice niya, 100 pesos. Yung rice pinakamahal na rice yata ito sa Philippines. 'Di ba magkano lang ang rice sa hotel, I think mga 60 pesos lang. Sa kanya, 100 pesos, isang cup na gano'n. Motivation na rice. Pag kinain mo raw yung rice niya, yung motivation. Mamomotivate ka? Ano sa tingin mo? Ako hindi. Pag kumain ako ng ganun kamahal hindi ako mamotivate Kasi namumay. Problema, sandali. Kailangan mabusog ako rito. Ako nga boss, bili nga ako rice, kanin nga. Yung totoo nga. Di ba libre yun?
Okay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. yan ho, yan. Sa Mercury Drug na, nationwide ha. King's Herbal Supreme Capsule. Supreme na, Capsule pa. Kims pa. Oo. Saan ka ba? Hari ng herba. Saan ka ba? Yeah. Oy, good morning, Tita Carmen. Yan, good morning ha. Actually, nasa Nasaan ba siya ngayon? USA. Nasa USA, paano naman kami rito, Tita Carmen? Andito lang kami sa Pilipinas. Pwede naman kami ang bakasyon nyo lang sa Tagaytay. Ambunan mo na lang kami ng snow. Nasa US ba si Tita Carmen ngayon? Speaking of US, no? Meron na naman. Kaya. Sa Maine. Di ba? Sa Maine, USA. Oo. At State ba 22 yan? ang napatay. Allegedly, pero parang lumalabas sa international news, 18 lang. Kuyang Ruel. 18 lang. Oh. Pero may mga injured. Pero biro mo, bakit kaya nangyayari ang Kuyang Ruel? Lumalabas sa data nila, may 500 na cases na pala ng shooting incident sa Amerika. Ang dami na, no? Oh, kasi sila may mga gun Kasi gun nga, store, maluwang makakabili ka. Oo. Maluwang, pwede ka makabili, di ba? Oo, Basta may pera nabalitaan ka. ko nga Kunwari, may pumasok sa bahay mo, hindi mo kilala, barili mo. Pwede yan, Absuelto. alaw yan, absuelto Oo. ka. Ganun. Kaya lahat doon may baril Pero ngayon, nire-repaso ng bagong house speaker doon. May bagong house speaker doon na irepaso ang gun law nila, gun control law doon. Kasi kahit sino na lang pwedeng bumili dito sa atin, hindi basta-basta, di ba? Dito mahigpit. Mahigpit Oh, dito. sa Japan nga, walang baril Oo nga, no? Bakit? Oo. Pati nga yung pulis yata rin walang baril, no? Dati, Kaya nga, very unusual yung nangyaring pagpatay kay, yung dating Prime Minister. di ba? Oo nga Pero ano yun hindi naman talaga baril na yung parang sumpak lang yun, parang ginawa lang na... homemade na baril. homemade, di ba? baka natutunan yun sa Pilipinas, may sumpak. Oo nga. Yun kaya nga, di ba, sa Japan, walang baril, kaya walang insidente talaga na gano'n, no? Nakakalungkot sa biro mo 18 ang story ba doon pumasok na lang dati raw pa lang dating reservist siya ng US military. At saka training siya sa nagte-train siya ng mga yung mga ganun, yung mga baril, gun trainer siya Ganun ba? Oo. Ang lupit naman nung bakit na Kaya siguro meron siya mga automatic rifle kasi, 'di ba? Trainer kaso required ka magkaroon ng mga baril, di ba? Pero bakit niya ginamit sa civilian, di ba? Baka sobrang lalim na pinagdaanan. Baka may pinagdadaanan. Mabuti naman, pasalamat tayo sa atin dito, di ba, walang ganong pangyayari. So, walang mga mass shooting na gano'n. Meron kasi, lang. siyempre tayo is religious kasi tayo. Ganun ba diba? yun? Pag religious, Kuya Ruel? Yung Kaya mga- pala yun sa Surigao, masyadong religious dun, no? Yung si Senyor Aguila. Walang konektado yan Hindi niya connected sa atin. sa The Fraternal Order of Eagles. Kasi tayo, Philippine Eagle. Oy, kamusta kay Jojo Belario, Kuya Ruel? Ang NCR Governor. NCR 3. Governor, NCR 3. Vice President ng Luzon. Luzon. Malapit na palang election niya ng national election, no? Sa November. November na. Good luck, 'di ba? Sa mga kandidato sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ayan. Okay, mga kuya, kamusta dyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club? At sa yes. meron ka bang may binati isa meron ba kang kilalang Mart taga-ilustrado? Kuya Mart mo? May isa tayong napanood ko, binanggit si Ilustrado Eagles Club daw by Kuya Mart. Oo. Baka member ng club. Oo nga, member nga ng Ilustrado Anyway, balik tayo doon sa issue na napakainit yung ngayon, mga tumatakbo. Kamusta na kayo dyan? Sa ating kaibigan na si Jocelyn Saldana ng Barangay 95, Zone 5 ng District 1. Tumatakbong kagawa yan. Si Jocelyn Saldana, dating patuwad-tuwad batod, ngayon tumatakbong kagawa. Hindi, kayo humarayata kaibigan natin. Ito nga, sinasabi ng Comelec, Kuya Ruel, na pagkaupo pala, kakaroon ng kalituhan dito. Pagkaupo pala, Pagpanalo. pagka-proklama pala, Upo dapat na. umupo na kagad. Ang bilis, Siyempre, buong araw ka.
isang linggo ka nangangampanya, nakatayo. Siyempre, pag nalalako ka naman. Kaya baka mapagod Ka na, mapagod ka na eh. Baka itong gusto ng Comelec Hindi, pero in reality, base nga doon sa Supreme Court order, na pinagtibay nila kamakailan lang na yung postponement, yung batas na nagpo-postpone, yung 11935, unconstitutional daw. Ginawa ng mga kongreso yan na i-postpone. Kasi tanging ang Congress lang mag-postpone ng isang eleksyon unconstitutional daw. So yung termino ngayon ng mga barangay official, Magiging 2 years, capacity di ba? lang yan. Hindi, holdover capacity. Kaya ang dahil sinakap na yung postponement, kaya magtatagal na lang ang Mga bagong... mga bago o yung mga incumbent o yung mga bago Yung mga nanalo, hanggang oh. 2023 ng 2025 ng December. No, kasi so, election usually uli. ang election 25 talaga. Election uli. December. So, babalik uli sila sa 3. After noon, 3 years na uli ang botohan, 2028. So, parang lumampas yung mga previous na na nakaupo, di ba? Kasi dapat sobrang December extended na sila 2022 Extended na sila masyado. Na-extend. Kaya pag nanalo yung may mga lahat ng nanalo, upo ka agad. Upo ka agad. Dahil ang sabi nga, matagal sila nakatayo. Ayan, laki pa ng ginastos sila. Laki pa ng ginastos nila. Hindi, maganda nga ngayon eh. Maganda yung ginawa na. Mahigpit ngayon ang Mahigpit, Comelec, walang lahat. Kasi pag may mga nagdo-donate sa'yo, may utang na loob ka. Hindi na mahirap eh. Dapat ganun. Dapat pag sa election wala nang anything. Tatayo na lang yung tawag dito, tatakbo kong presidente. Ako na mismo iikot mga kampanya sa sarili ko kasi pag maraming ang kasama, pag nanalo ka, yung mga nangampanya sa iyo, may utang na loob, lalapit ko ikaw porque nung kaso kawawa nangangampanya naman yung umaasa na pag doon na sila masaya, bibiyayaan nila yung mga tao na kahit sombrero o kahit t-shirt, di ba? O kumbaga, masaya kasi rito ang election, parang perya, di ba? Hindi, ibig sabihin yung mga magdo-donate ka sa... di ba? And, pag nanalo ka, may utang na loob ka. Yun nga eh, di ba? Yun at sana maiwasan. Teka muna, Kuya Ruel, yung pinaglalaban natin matagal na doon sa Ligarda, magbigay naman tayo ng positibo sa Manila Traffic and Parking Bureau. Bakit? Yung tinowing na nila yung matagal na nating panawagan doon sa Ligarda, na dinadaanan ng mga estudyante, nagtowing sila, sabi, nga, ang dami ng reklamo rito, sir. Sabi, tinowing na nila. Yan. Yung mga sasakyan, sinakop nila, tinowing ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ayan. Mabuhay naman dyan, Kuya Yes. Pero paano yung mga problema ng NTPB? Na pagka hindi magandang selfie. Ikaw naman, Kuya Ruel. Hindi pa. Wala pa tayong report. Kung ano nangyari, kung natanggal. Pinalit na ba? Di ba? Ang ganda-ganda ng report ng NTPB nag-towing, pinasok mo naman. Hindi, ilang naman ang reklamo nila. Kung na-action ba o hindi. Ikaw naman. Para maganda lahat. Okay. 10:30 na po ng umaga. Ang oras natin sa iyo ng Sopetec Appliance. Quality beyond limitation. Okay, magbabalik ko kami. Marami pa tayong pag-uusapan. Ang mga kandidato dyan, abang-abangan lang kayo. Magbabalik po kami. Wag po kayong alis. My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 7:30 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Mystical Buffet every Saturday from 9:30 p.m. to 11 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oh, yung mga kampanya dyan, 10:33 na po ng umaga ang oras atin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton. Yan, mabibili niya sa lahat ng mga piling tindahan dyan, lalo na dyan sa Divisoria at Baclaran at iba pa. Diba? Basta sabihin niya, mayroon ba kayong BTS? O yung 100% cotton? Yan. Oh, murang-mura lang. O, kay Johnny Gomez, hindi ba yan na nakita? O, may BTS ka na rito. O, yung Nasa kanya ba yan? Oh, small lang to, small. Para kay Johnny Gomez. SOS. Oh, servisyong ora mismo sigurado. Ganun ba? Ayun. Ayan, BTS mo, Sir Johnny Gomez. Thank you rin sa pag-promote sa aming programa, di ba? Yung nakaraan. Thank you. Okay, Kuyang Red, basahin mo nga muna yung mga nasa live at basahin ko itong sa dami na nag-komento. Baka naman magtampo sa atin. Ito galing kay JC Son Fernandez. Dapat sa ating poll question na ano bang katangian ng Pipiliin nila. pipili, O, sa mga- iboboto. sa darating na barangay at SK election. Sa October 30, ha? Sanggunian. Sabi ni JC Son Fernandez, dapat daw tapat sa sarili. Meron may pa doon? dignidad at laging andyan. Nakangiti at nangungumusta kahit hindi panahon ng eleksyon. Ganun Ito ba? galing kay Romel Kayabyab, matapat sa sarili. Merong mang makakita o wala, o kung kikita daw o hindi. At may takot sa Diyos ang dapat ang mga politiko. Ito kay Marco Quintans. Magandang umaga, Kuya Ruel at Kuya Ricky. More power to your program. Pabigyan nyo ng mga bagong kumakandidato ang nang magbibigay ng pagbabago sa barangay. Sino yun? Ito yun, kay Kuya Marco Quintans. Aha. Ito kay Anyong, good morning, Double R sa Radyo Bandido. Oh. Basta Radyo, Bandido. Okay, si Melda Jua sabi niya, Servisyon Totoro. Parang Jimmy ang maglilingkod. May puso at dedikasyon. Meron pa ba doon? Si Rudolph sabi niya, yung may concern sa kapitbahay, hindi yung kainan lang, eleksyon, tsaka magbabait-baitan daw. iba yung nangangabit bahay, ha? Oo, iba yun. Si Marco, botang maraming magagawa, hindi maraming salita. Oo. Kay Frederick, hindi. Dapat may integridad at alam niya ang tunay na kahulugan ng serbisyo. Aha. Si Rene, sabi niya, para sa akin, ang pipiliin ko yung may angking talino at meron sa buhay at higit sa lahat, malambot ang puso at handang tumulong. Si Bien ay magandang plano para sa kaganda ng barangay, willing tumulong sa mga nangangailangan. Si Amari, sabi niya, matapat, maglingkod, ang nakikita ng mga nagawang magaganda sa barangay, hindi sa Kim, sa kapangyarihan. Para sa akin, may malasakit sa kanyang nasasakupan, sabi niya. Sa tingin niya, meron pa ba noon? Mga barangay, meron pa naman sa tingin ko. Si Delia, sabi niya, ang kandidato ay may maayos na pamamalakad sa pondo ng barangay. No, malaga, tingnan niyo kung yung pondo, tanongin niyo yung chairman niyo ngayon kung umunlad ba siya o hindi. Pag umunlad siya, alam niyo na. Mula nung naging barangay siya. Si JC, sabi niya, tapat sa sarili at may dignidad. Si Nixon Tang, sabi niya, approachable at di mayabang. Oo, totoo nga yan. Nung naging chairman, yabang na. Kaya nga eh. Ito, galing kay Jason na Valencia, sabi niya. dapat, pagka mga senior na, wag na tumakbo. Siyempre, hindi naman katakbo. Lakad na.
Pero kung kahit ho senior yan, kung magaling naman, Oo. maasahan naman, at saka may alam Kasi talaga. ang tatakbuhin mo dito, utak, hindi naman katawan, di ba? Diskriminasyon naman yan kung Bawal. dahil, kung Pagbawalan senior mo. siya. Kung may kakayahan naman siya, ito kay Musero, sabi, may hikaing mapaunlad, mapaganda ang kanyang komunidad. Si Lara, maabilidad, masipag at matalino. Meron pa ba nun na matalino, ha? Si Marge, sabi niya, madaling lapitan. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Oo nga eh. Yan ang mahirap. Dami pa at marami pa rito na si Isko, sabi niya, yung hindi takot disiplinahin ng mga kabarangay niya at maayos ang barangay. May ganun, dapat may takot sila doon sa barangay chairman. Pag hindi yung Kap, tagay, di ba? Hindi, pagka bawa na, may curfew na, alis na kayo dyan sa kalsada. Yung katatako, si Che, nandiyan na. Baga, respetuhin na lang. Naalala ko tuloy yung panahon mo eh. Yung may... Panahon ko yun, ha? Oo, panahon mo, yung palabas ni Joker Rino, di ba? Oo. Pagka in-interview niya, pagkatapos, okay, evacuate please. Evacuate. Ito kay Diba? Eggy Ben, sabi ni Eggy Ben, guwapong mga kuya, Ricky. Ba't ako wala? Ito kay Kuya Pacifico Agor. Magandang umaga, Kuya Ruelso, at mga sa kasama mo. Happy long weekend. Shout out, Kuya, sa ating mga magigiting na mga kuya. Magandang umaga, mga Kuya Lustrados. NCR 90. Yan. Magandang umaga po. Mahal ang pagkain, malamang malnourished at magkasakit. Sabi ni Jerry Cornista. Yun. Ito kay Marlon Montreal, sabi niya, not greedy in general. Kay James Ryan, wala man, may puso sa may hirap daw. At kay Arnel, hindi kurakot. Ibinigay ang dapat sa mga kabarangay niya. Sa tingin ko, wala tayong mabubuto niyan. Naman, Kuya Ruel, 1.4 million naman yan Ganun ba? Lahat na sinasabi mo, parang wala akong makita. Meron pa naman dyan, matitira naman dyan. Ganun ba? Na sa tingin nating maayos. Kaya kung pipili, pag medyo may may problema rin. Kung may trabaho, hindi niya magagampanan, di ba? Kung wala naman trabaho, nakatuon yung tao doon sa barangay niya. Pero parang no? Ang hirap din i-balance, no? Kung may trabaho, hindi mahanap si chairman, may trabaho Oo nga. Diba? Pero pag ito naman walang trabaho, Tagay lang. hindi kaya si chairman baka nagpapakulay lang ng buhok, huwag niyong alalahanin. Bago magamit ng hair color, yan. Sabihin nyo lang sa drugstore, o sa mga iba pang mga tindahan, may hair color ho kayo. Yan, effective ho yan. Pampakulay. Baka hindi nila makilala si chairman pag nagpakulay. Huwag muna. Pag nanalo. Pag nanalo na lang. Gamitin nila yun. Magpa-hair ko para bagong buhay, bagong anyo. Yan. Di ba? Yan. Sabi ka, pumili kayo ng bago, hindi ng bobo, sabi. Maraming kasi nga talagang mga barangay official na hindi rin alam nila kung ano yung trabaho Kuya Ruel. Kaya ano ba ang trabaho nila? Kasi ang barangay chairman, matindi. Para kang mayor yan Doon sa isang barangay, para kang presidente doon sa barangay, di ba? Ano ka na? Executive ka na. O legislative ka pa. Tsaka judiciary ka na. Tatlo yung branches na yun. Isa kayo may hawak noon, yung barangay. Kaya nga may sangguniang council. Sila pwede sila magpatupad ng bawal ang pangit dito. Ganon. Pwede. Pagpasa sila ng ordinansa bawal pangit, di ba? Kung bawal nga magtapon ng basura, pwede yun, di ba? Pwede sila magpatupad kaya makapangyarihan ng barangay. Ka-level din siya ng mga mayor Although hinalal lang yung barangay chairman ng isang komunidad. Ang mayor, isang local, di ba? Sa isang city o municipality. Pero ang barangay, doon lang sa community. Pero kaya nga doon sila masusunod. Kaya may sabing isa rito, dapat hindi mayabang. Di ba? Yung barangay chairman mo na kasi public servant ka, you have to serve the public, your constituents, di ba? Oo, tsaka pag barangay certificate, walang bayad. Baka naniningil ka. Hindi, meron 500 nga Sabi, barangay certificate, walang bayad yung wala ba? violation yun. Kasi paano yung nag-type, yung papel? Ha? Di ba? Yung ganun ba yun? naka-aircon pa yung office. Pero yun kung gano'n ang chairman nyo o yung mga barangay kayo naninigil, huwag nyo na iboto yun dahil libre base din sa Local Government Code of 1991, ang barangay ay walang karapatang maningil ng barangay certificate. Pero yung mag-i-issue ng barangay clearance sa mga may permit. bayad ng mga business. Pero ngayon wala na Dahil Diretso nga, na sa City Hall. Dahil nga
Kinopo na ng City Hall ang pangungutong. Ay, ko naman. Akala ko para medyo maibsan ng trabaho ng barangay. Ikaw naman. Ganun ba? Oo, kasi imbis na Wala tuloy kita yung mga barangay dahil dun eh. hindi tuloy mga Kumbaga, kuya ko, ikaw naman. Yun na lang ang pondong pinagkukunan ng mga inangkin pa ng City Hall. Ganun ba? Meron kang kilalang tumakbo ng chairman, tumatakbo. Tapos pinaliwanagan siya. Alam mo, pagtatakbo kang chairman at nanalo ka, ito yung mga trabaho, sinabi sa kanya, nagbago isip, gagawad na lang. At di sinabi, kung kagawad ka, ito rin, yan, babantayan mo, ganito. Ganun ba? Tanod na lang ako. Ayaw na responsibilities. Ayaw na. Maganda pala yung long weekend. Pagdating daw na 31, sabi ni magpay ka ng libre. Tapos pagdating ng 3. Magpay ka ulit ng libre. So 2 weeks kang walang. Tapos yung 4 and 5, Saturday, Sunday. No. So ang haba talaga. Araw. So kung bibilangin mo yan, 10 araw. So diba? pagbalik 1, 2, mo, 3, 4, nakalagay 5, doon, 7, 8, termination. Pagpasok mo, termination. Pero hindi tama to pwede long weekend nga 9 days so bakasyon haba nga pero hindi nga dineclare ng ng Malacanang na yung 31 pero like sa Manila pero sa Manila half day ang pasok sa mga may mga transaction no diyan sa Manila City Hall half day diyan long weekend okay so usapin pa rin ng natin ng nakakabahala. So dapat bantayan nyo rin yung anak nyo, binyong kalikain. Ito dahil kahit ako rito na mababahala sa mga kabataan ngayon. Oo, at bire mo 404 at mayroong 1,000 mahigit na kabataan na nagtangka o 2,000 pala nagtangka 2,147 tangka kitin pero yung namatay 404 nakakalungkot yung ganun. Kaya dapat ang magulang ibantayan din ang anak at kalingain, bigyan ng panahon, 'di ba? Bigyan niyo ng panahon niya kahit na 1 oras man lang, 'di ba? Na bigyan niyo ng panahon ng anak niyo na kamustahin. Anak, kamusta ka na, 'di ba? Okay, ipasya niyo man lang. Bigyan niyo ng quality time. Ayan, tapos pa-orderin niyo ng Omaskay chicken. Gusto mo ba ang Omaskay chicken? Banding habang nag-uusap kayo, 'di ba? Nag-uusap sa anak, gusto pang magnegosyo, pwede rin ng Omaskay chicken, sabi niya. Sabi nga, let us help you find success in the food business. Kaya i-divert mo yung dapat maging sila busy. 'Di ba? Hindi puro cellphone na tinitingnan sa cellphone yung mga kasi kapag kumakain nga, pati cellphone pa rin. Kaya bigyan niyo ng panahon din ng may role malaki ang role ng magulang dito, bigyan mo ng panahon yung anak mo ng quality time. Kahit na 1 oras lang 'yan. Mahalaga na rin sa kanila yun. Kasi mas maraming oras silang nabibigyan nila yung sa labas, yung mga kaibigan, kung ano-ano pumapasok doon, mga impluwensya. Maski na dito sa natin, sa cellphone natin, at ano nang mapapanood mo diba? Kasi nga, sinabi mo sinagot ka na ng MTRCB, hindi raw nila sakop yan. Oo nga. Diba? Pero dapat, tingnan mo sa China. Di ba? Ang sabi sa China ko. Meron silang, yung mga TikTok nila. Iba. Ang tinuturo paano, 'di ba, yung karakter ng isang tao, maging respeto, marunong magrespeto, paano magnegosyo. Dito hindi sasayaw. Sobrang higpit, 'di ba? Sa ibang yung talagang legal, pero bakit nakakalusot yung mga ganun? So minsan yung mga over is bad. Over yung pagpapanood ng mga, let's say, sa TikTok, minsan may nagsasayaw, 'di ba? Mga ganun. Tama. Mas dapat talagang magkaroon ng isang agency na mag-filter. Tama. Kasi 'di ba, bigyan mo ng in short magkaroon man kayo ng family bonding. Ngayon long weekend nga ngayon, 'di ba? Kamustahin niyo yung mga anak niyo sa dami ng mga influences na pumapasok. Halos hindi na makontrol natin yan. Pero pag binigyan mo ng panahon ng pamilya mo, lalo na yung mga bata, sabihin, mahalaga sila sa'yo. Kahit na 1 oras lang 2 oras. Kasi lumalabas dito, wala silang mapag-sumbungan, makausap. Pag ganun talaga, 'di ba, medyo may makakaranas ng depresyon, lalo pag may problema yung bata sa eskwela, o natatakot sabihin, baka
pagalitan ng nanay. No, pag sinabi naman sa ibang tao, imbis na pangalan ng mabuti, ay ganun ba? Sige, laba. Di ba? Ganun eh. Susunod Kaya mali yun eh. Tama. Tayo, nung nag-aaral tayo, biro mo, sa isang oras halos kalating oras, puro GMRC. Oo. Kaya pala sobrang bait mo kayang Ruel, Oo nga, hindi nga ako makabasag ng pinggan eh. Pero kaserola, nababasag ko. Oy, good morning. Hindi ako makabasag ng pinggan kasi hindi ako nagbugas. Hey, good morning dyan, ate baby Zunga. Good morning din kay sa ating tumatakbong si Lorna Senyora na tumatakbo sa kagawad sa barangay Prensa 2, Marilao, Bulacan. Siyempre rin sa kay tumatakbong SK Chairwoman si Sayla Nadine Senyora. Yan, mga kaanak natin yan. Good morning, good luck. Sana manalo kayo sa October 30. Pagka proklama nyo, upo na kagad kayo. Siyempre, celebrate na kayo. Oo. Di ba? Kaya ngayon pa lang, malakas ang benta ng upuan sa Divisoria. Oy, kaya nga, Maximo Mon Alberto, Kuya Mon Alberto ng Barangay 660, Zone 71. Kamusta dyan sa mga constituent mo dyan? Sa malapit yan sa may TIP, sa may San Marcelino. Yung asawa ng kuya natin dyan, si Rodan Nieto, na tumatakbo rin chairwoman sa Barangay 60-A. Diyan niya, sa malapit sa may Adamson University. At siyempre, kay chairman to be, chairwoman Monetti, dyan sa Umpin, Binondo. Good luck po. At siyempre, kay sa kaibigan natin si chairman to be, Bong Albay, ng Barangay 658, dyan sa District 5 sa may Intramuros. Aba, maganda laban nila dyan ngayon. Yan ba? At siyempre, sa ating kaibigan, Kuya Ruel, si nagbabalik na chairman, si Ben Calalo, dyan sa Sampaloc, sa Espanya. Di ba? Mapakasibag na chairman yan. Simple lang. Good luck. Oo. At siyempre, yung sa aking kaibigan. Sino? Na si Bonifacio Santosidad. Tatakbo rin ba yan? Dating, sabi ko, ngayon tatakbong kagawad. Dating dulong, ngayon tumutulong. Oo. Saka dating yung dating may bisyo. tumutuwad. Ngayon, tatakbong kagawad. Patuwad-tuwad. 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 Ah. Ngayon, tatakbong kagawad. Si Bonifacio Santosidad. Okay. Good luck sa lahat ng mga kandidato kay Ruel. At dyan siyempre kay Aling Becca, dyan sa may Blooming Treat, tumatakbo siyang kagawad. Isa lang hinihiling niya. Isang boto, 7 naman ang kagawad di ba? Yan mabait po yan. At maganda yung programa niya na makapagdialogo sa mga pulis at ang barangay para iwas huli yung mga vendors. Kasi ngayon, kinukuha yung mga paninda hindi na binabalik sa mga programa ni Kagawad Becca Deo, Deo Carissa, yun nga, makapagdialogo. Para naman, dahil inutang na ng mga vendor yung paninda nila paano nila mababayaran kung pinumpis ka muna, di ba? Anong pupuntahan yan? Pwedeng makaisip ng iba, kakaiba pa yan, di ba? Baka magnakaw pa yan, ano pa. Di problema pa ng lipunan yan. Ito, hanap buhay naman, legal naman Di naman bibenta ng anumang illegal o droga, di ba? Hanap buhay lang niya, kaya dapat ibalik nyo. Ayun, maganda programa ni Kagawad Becca Deo. Good luck dyan, Kagawad Becca Deo Carissa, dyan sa Blooming Treat area, ng matakbong kagawad. Okay, Kuyang Ruel, basahin natin di natin nababasa iba pang mga komento. Sa live, good morning dyan sa area ng Kalumpit, Bulacan. Kamusta na kaya si Mayoras? Kamusta mga labanan dyan ng mga barangay official, no? Siyempre, pare, pinag-iingat din natin. Magbe-Vermont na. Dito sa may Yuseco, Manila, Naku, meron nga palang nangyari dyan, Kuyang Ruel, no? Nakakalungkot naman yung nangyaring pinasok yung bahay. Pinasok diba? yung bahay at kumulimbat ng 3 milyon na cash and mga jewelries, di ba? Ganun ba? Oo. Sino yun? Nahuli na ba sino ba nakakasakop yung Kuya Ruel? Station 7. 7? Sa Abad Santos? Sa may Yuseco di ba? Malapit lang yan. Yes, mismong Yuseco. Sa may Yuseco? May kumatok daw. Pagbukas nila, nilooban na kagad ng 5... kahapon lang nangyari to? Kahapon lang. O kanina lang? Kahapon. Kagabi?
kahapon ng gabi. So, pinag-iingat natin, no? Siyempre, magbe-Burmans. Marami na mga lumalabas hindi na kaya ganun. yung mga Baka inside job. magnanakaw na yun inside o kaya tumatakbong kandidato. Walang pondo. Di ba? Biro mo, kumatok. Tas may limang armado pala. Diba? Di ba residential to? Residential ba to? Just sa may Yuseco Street? Oh, Diba residential. maraming tao dyan Semi-residential and commercial. Oo. Armado raw yung limang pumasok at tinali sila. Yung mga biktimang si Ma'am Erica. Tinali pati yung dalawang katulong o tatlong katulong. Di ba? Tapos, yun nga, pinasok, dahil hinanap kagad yung bolt hindi man bangko yung bahay ba't hinanap yung bolt? Hindi, tsaka alam na kung saan nilagay, di ba? Alam na alam. Sino kaya makapili Mastermind. doon? Makapili ron, no? Tapos, nagpaputok pa ng baril, parang nanakot no? Oo, bago, siguro, sige, pag suplong kayo, ito sa inyo, ito sabay, di ba? Ayan, nako, bago ang hepe ng Manila Police District ngayon, di ba? Si Colonel Arnold Ibay, Arnold Tomas Ibay. Isang malaking hamon niya kay Colonel Ibay na bagong director ng Manila Police District. Ito may pinasok Pero hindi kaya barangay related din to dahil parang walang phone. Kasi dalawang araw na lang Kailangan na sigurong mag-vote buying siya para manalo. No? 3 million, sobra na to. Nakuha niya, nakulimbat niya. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Sana Station Manila MPD Station 7 ma-resolve natin to kagad, di ba? Nang mas maaga kaysa sa inaasahan natin. Okay. Kuya Ruel, kayo ba, ikaw kung pipili ka ba ng iboboto ngayon ng mga barangay official, kagawad o SK, ano bang sa tingin mga kwalifikasyon dapat nila? Di ba, like ko sinasabi, pwede na siguro mas na 3 lang. Di ba? 3 ano? 3 kwalifikasyon lang. Gaya ng ano? May takot sa Diyos, marunong rumispeto, at marunong mahiya. Marunong mahiya? Oh. Hindi, so, walang hiya dapat? Hindi, marunong mahiya. Siyempre kung nakakaya, kung... Dapat mahiya pala, hindi walang hiya. Hindi, kaya nga marunong mahiya. So, marunong, dapat mahiya siya, di ba? Okay. Yun lang. Yan lang. So, wala tayong boboto. Wala mapili. Wala mapili. Kayo ba? Sa akin naman, sa ganang akin naman, Kuya Ruiz, siyempre, pipili tayo ng yung tinan mo muna yung track record niyan, tsaka yung personalidad niyan, ng tao na yan. Kung ano ba yung karakter niyan, di ba? Kung ang karakter niyan, nung una, hindi mayabang, ngayon mayabang na. Tsaka, ano bang buhay niya ngayon? Umunlad ba siya? Kung umunlad yung buhay niya, sabihin, nangurakot siya. Di ba? Kung wala naman siyang negosyo, diba? Mula sa walang trabaho, tapos nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon di ba? Magkano lang ang honorarium nila na natatanggap quarterly? Depende na ngayon sa era o sa budget ng isang barangay, yung sahod nila Katulad doon sa Baseco, naku, maraming nag-aagawa dyan. Ang laki pala ng budget ng Baseco. Yun ba? 35 million. Isang taon? Oo. 35 million? Oo, 35 million ang budget nila. Siyempre, marami, bawas na to. Siyempre, si Mayor, si Vice Mayor, si Konsehal, siyempre. Si Official, ang take home pay nila siguro dito, mga 20M na lang. Magagastos. Malaki pa rin. Tigi 1 million ng mga kagawad dyan. 7 kagawad, 7 million na. Kuya Ruel, 7M na. Si Chairman, siyempre, papayag ba? 3M. 10M na lang paghahatian ng mga constituent doon. Hindi ko alam pa rin, mathematician ka pala. Ngayon lang. Ngayon lang, Akala ko sabi mo, bagsak ka sa mathematics. Di ba? Kaya nga nag-bascom tayo Walang komportable. Walang numero. Pas komportable ro, no? So, ayun pumili tayo ng kandidato na maganda yung track record talaga. Bukod dun sa tamang paghawak ng pondo, yung karakter din niya mismo, no? Kung paano niya na-resolve yung mga kaso na dumarating sa akin na hindi fair and square siya humawak sa barangay. At kung naging maayos ang inyong barangay, pero kung hindi maayos, wag niyo iboto yan. Yun lang Yun lang. By 10:57 na, kailangan na nating... pumili rin. Pumili. Bilima. Pero, baka makalimutan natin, babatiin natin. Advance happy birthday. Kaya,
PSMS Rolly de Guzman Caranto. Yan, si parang Rolly. Siyempre, yung aking classmate. Tumatakbo na ba yan? Advance happy birthday Advance na. kay Marilu Co. At siyempre, happy birthday din kay James Natividad. Yan. Ayan. Okay, at mga nanalo sa ating poll question na binunot natin ngayong araw na to, direct message nyo kami sa aming fanpage, yung Double R sa Radyo Bandido. I-share nyo rin at i-like ang aming fanpage. Si Kuan, si Mart Oris, si G. Prado, pang-apat si Janet C. at pang-lima si Anyong. Ayan ang mga nabunot nating mga listener at viewer ng Double R sa Radyo Bandido. May pahabol dito, Mami. Anong pahabol niya? Sabi ni Jason Abulencia, choose the lesser evil. Ibig ko sabihin, lahat pala evil. Yung lesser evil na namin. Tama rin naman yan. Ito kay San Gabriel, good morning. Parang Ruel at kasamang Ricky watching you. Oy, pili-pili ko kayo ng tamang kandidato, ha? 2 araw na lang. Dahil, sabi nga, hindi pa na-invento ang una. Pagsisisi, laging nasa uli. Kuya Roy, pahayap ka na. Sa lahat ng mga listeners namin, okay, magsasawa, every Saturday, 10 to 11 a.m., dito po sa Double R sa Radyo Bandido. Basta radyo? Bandido. Yan. Okay, maraming po salamat sa inyong binigay na panahon sa amin at oras sa lahat. Ngayon ulitin ho namin, barangay election, pumili kayo ng maayos na kandidato dahil ang makikinabang kayo rin. Yan. Okay, maraming salamat. Hi, bye-bye. Good morning. Happy long weekend. Hi, Binis. Good morning. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the